Magandang gabi po sa inyong lahat at isang mapagpalang gabi po, no? Tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, no? Brother Almer pong muli, ang inyo pong makakasama ng Church of the Living Faith Malabon. Amen. Kumusta na po kayo? Matagal-tagal din po tayong hindi nagkasama, pero bawat gabi po ako po ay kabahagi po ninyo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. So bago po tayo magsimula, i-commit po muna natin sa Panginoon ang ating pong pag-aaralan. Tayo pong lahat ay pumikit at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po Panginoon sa gabi pong ito na kami ay muling magkakasama ng aming pong mga kapatiran dito man sa aming bansa o sa labas ng bansa, Panginoon. Salamat po sa mga oras na ito. Kami po ay pinahintulutan ninyo na muli ay makapag-aral, makapagbahagi ng iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na sumama sa aming kalagitnaan at maunawaan at maintindihan ng bawat isa, Panginoon, ang mensaheng nais mo pong iparating, Panginoon, sa bawat isa. Ikaw ang mapagpala, Panginoon. Ikaw lamang ang maitaas. Ikaw lamang ang mabigyan ng pinakamataas na kapurihan, Panginoon, sa aming pong pagbubulay-bulayan sa gabi pong ito. Samahan mo po kami, Panginoon, upang sa ganoon ay magkaroon kami ng tamang pakinig, Panginoon. Hindi lamang mailagay sa puso, kung hindi ito ay maipamuhay, Panginoon, ng bawat isa po na aking pong makakasama sa gabi pong ito. Salamat po, O Diyos, sa pribilehyo at isang pribilehyo, Panginoon, na magamit mo pong muli na kayo ay maibigyan ng mataas na kapurihan at aming pong maitanghal. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alam po ninyo, mahaba-haba na po itong ating pong nararanasan ngayon sa ating pong kapaligiran. No? Mahigit magdadalawang taon na po tayo. At alam po ang marami po sa ating pagod na sa mga sitwasyon ng ating buhay. Pero hayaan niyo po na ating pong pag-aralan kung paano ba magkaroon ng kapahingahan sa gitna ng mga kaguluhan ito. No? Paano ba natin maranasan na magkaroon ng kapahingahan sa gitna ng karamdaman? Paano natin maranasan ang kapahingahan, no, sa panahon ng kawalan? But anyway, bago po akong magsimula na maghayag po ng salita ng Diyos, hayaan niyo po muna kayo ay aking pong kwentuhan. Amis ko po kayo. Ito pong kwentong ito, nadinig ko lamang po ito at ako po ay na-bless at gusto ko pong ibahagi po sa inyo. Meron daw po isang lalaki na naligaw po sa loob ng kagubatan. Yan. Yun, sa paglalakad niya, nawala po siya, hindi niya po malaman kung paano siya makakalabas. At ang mga oras mo ngayon ay nagtatakip silim na po, dumidilim na po. So lakad po siya, no? Ay pinipilit niyang matandaan kung saan siya pumasok at nang siya makalabas. Ngunit sa hindi po inaasahan dahil madilim na nga po ng mga oras na iyon, siya po ay nadulas po siya. Hindi niya po napansin na sa kanya pong paglalakad, siya po pala ay nasa tabi ng bangin. At siya po ay nadulas, nang siya po ay madulas, tuloy-tuloy po siya, no? Tuloy-tuloy po siya, nahulog sa bangin. At hindi niya po alam kung anong gagawin niya. Talagang sigaw po siya, sabi niya, sigaw po siya na sigaw. Sabi, buti na lamang, nung siya po ay nasa kalagitnaan na ng kanyang pong pagkahulog, nakakapit po siya sa isang malaking sanga ng punong kahoy. At siya po ay nagkuyapit po doon. Sabi niya gano'n. Takot na takot. Dahil alam niya na pag siya ay nahulog, meron po siyang paglalagyan. Sigaw siya ng sigaw. Tulong! 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 Sabing ganun. Ngayon sabi niya, tumingin po sa taas, sabi niya, Panginoon, tulungan mo po ako. Sabing ganun. Nagkataon, itong lalaking ito, wala naman po itong pagkakilala sa Diyos. Pero alam niyo naman po ang tao, no, kapag po dumating sa panahon ng kagipitan, sa panahon na siya ay mamamatay na, no, kahit siya walang pagkakilala sa Diyos, tinatawag ang Panginoon. Palibhasa, ang Diyos ay lubos na
ang kanyang katangian ay mabuti. So sumilip siya, sabi niya ganon. Anak, tinatawag mo ba ako? Sabi niya ganon. Opo, Panginoon! Opo, Panginoon! Sabi nung lalaki. Tulungan niyo po ako. Sabi niya ganon. Tulungan niyo po ako dito sa aking, sa aking pong sitwasyon. Sabi niya ganon. Sabi ng Diyos, sinilip siyang ganon. Sabi niya, anak, ikaw ba'y nagtitiwala sa akin? Sabi ng Panginoon. Opo, Panginoon, opo, Panginoon. Sabi nung lalaki, dahil talagang mamamatay na po siya. Kung nga niya nagtitiwala ka sa akin, sabi ng Panginoon, sige niya, bitawan mo na niya yung sangang iyan. No? Bitawan mo na niya yung sangang iyan. No, nagulat niya yung lalaki. Dahil alam niya na malalim pa yung pagbabag sa kanya. Sabi niya, hindi niya malam kung anong sasabihin niya, anong isasagot niya. Hanggang sa bumuka ang bibig niya, sabi niya po ganito, wala na ba niyang ibang Diyos dyan? Wala na po bang ibang Diyos dyan? Dahil ang sabi ng Panginoon, bumitaw ka. Ang sagot niya, wala na po bang ibang Diyos dyan? Alam po ninyo, sa atin pong mga Kristiyano, napakadali pong sabihin na nagtitiwala ako sa Diyos. Nananampalataya ako sa Panginoon. Pero kapag dumating po ang panahon na tayo po mismo ang dumadanas ng kagipitan, tayo po kung minsan ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan. Nagkakaroon po tayo ng yung ating pong pagtitiwala, nababawasan. Amen? Kung minsan, ang dali sabihin, nagtitiwala ako sa Diyos. Nananampalataya ako sa Panginoon. Pero pag ikaw na mismo ang tinamaan ng kagipitan, ng pagsubok, minsan nagkakaroon po tayo ng pagdududa. Nagkakaroon po tayo ng baka, alam po niyo yung sinasabi ko, nababawasan ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Hindi naman po kaila sa inyo ng aking pong may bahay ay tinamaan po ng COVID virus. Ang tinamaan po siya ng virus na iyan, napansin ko po sa kanya na nagkaroon siya ng anxiety, nagkaroon po siya ng kabalisaan. Sabi ko sa kanya, bakit ano anya ang problema? Bakit parang hindi ka ayos, parang hindi ka okay? Ang sabi niya, natatakot daw siya na baka mamaya itong kanyang kalalagayan, ito pong kanyang mild na sitwasyon, baka daw po maging severe. Nagkaroon po siya ng kabalisaan. Baka raw mamaya mag-severe ang kanyang kalagayan. Ang sabi ko sa kanya, nung siya ay makaranas po ng mawalan ng pang-amoy, mawalan ng panlasa, nang siya ay tinarangkaso, ang una po namin ginawa, tumawag po agad ako sa aking kapatid na doktor. At sinabi namin sa kanya ang sitwasyon na aking pong may bahay. Binigyan po kami ng mga magagandang bitamina, binigyan po kami ng matitinding mga antibiotic. Kaya ang sabi ko sa aking may bahay, kay Sister Franz, hindi ka po pwede maging severe. Sa lakas ng mga antibiotic na ibinigay sa atin ng aking kapatid, imposible na hindi tayo gumaling. Sabi ko kung gano'n. Pangalawa, ang sabi ng gobyerno, ang taong bakunado, ang kanila pong pangako, ang kanila pong sinasabi sa telebisyon, na ang taong bakunado, tamaan man ng COVID, hindi ka maging severe. Yan po yung commitment ng gobyerno po sa taong bayan. Kaya ang kanilang motivation, magpabakuna na kayo. Kung tamaan man, hindi man nila sinabi na pag kayo binakuna, hindi ka magkaka-COVID. Hindi po iyon. Ang sabi po nila, upang sa ganoon, maging protektado kayo. Tamaan man kayo ng COVID, hindi kayo magiging severe. Pero alam po ninyo, ang ating pong iglesia ay wala po tayong nire-rekomenda. Binigyan laya po natin ang bawat isa na magpabakuna o hindi. Sa mga nagpabakuna, praise the Lord. Doon sa mga hindi nagpabakuna, irespeto po natin kung ano po yung kanilang pangunawa, kung ano ang kanilang paniniwala. Basta ang importante, ako po ay nagsasalita lamang doon sa amin pong naranasan. Pangatlo, ang sabi ko sa aking may bahay, sa palagay mo ba ay kalooban ng Diyos na ikaw ay magkasakit? Sabi niya, hindi.
Kung sa tingin mo hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay magkasakit, sabi ko sa kanya, ilaban mo sa panalangin. Ilaban mo sa panalangin na ikaw ay gumaling agad. Hindi yung ganyang nagkakaroon ka ng kabalisan. Anong sabi ng Pilipos? Ang sabi ng Pilipos 4:6, no? Huwag anya kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, sabi pong ganun, hingin ninyo ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sipin niyo po sabi ni Pablo, no? Ang kanya pong hingin ninyo ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ano pong ibig sabihin, no? Nananalangin na may pasasalamat. Ang ibig pong sabihin, no? Kine-claim na ni Pablo na ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang mga panalangin, ang inuusal ng kanyang bibig, kine-claim niya na ito ay dininig na ni Kristo. Amen. At ngayon, kung hindi mo pa nararanasan yung kapayapaan na yon, dahil ang sabi po sa sumunod na verse po doon, at ang di malirip na kapayapaan na nagmumula sa Diyos, ang siyang mag-iingat sa iyong puso at sa iyong isip sa pamamagitan ni Kristo. Na hanggat hindi mo natatanggap ang kapayapaang nagmumula sa Panginoon, huwag kang titigil sa panalangin. Amen? Huwag kang titigil sa panalangin hanggat hindi mo nararanasan yung kapayapaang nagmumula sa Diyos. Alam po ninyo, sa mga panahon po ito, na napakagulo ng mundo, no? Nung pumasok po yung pandemya ngayon, taga naman po, hindi lamang po bansang Pilipinas ang nagulo, hindi nagulo po ang buong mundo. At sa mga panahon ito na tayo po ay nakakaranas ng kaguluhan, ng mga kapighatian, no? Dahil may mga namatay. Dapat tayo mga Kristiyano ang nag-i-stand out. Dapat tayo mga Kristiyano ang nakikita ng mundo. Ano ang stand natin sa mga pangyayari ito? Dapat nakikita ng mundo ang kaninningan ni Kristo at ang pagtitiwala natin sa Diyos. No? Dapat makita ng mundo na tayo mga Kristiyano, ang ating stand ay meron tayong Diyos na gumagawa ng mga imposible at ginagawa niyang posible. Na meron tayong Diyos na sabi ng Biblia na si Kristo ang ating dakilang manggagamot. Sa mga panahon itong meron pong kaguluhan, panahon walang kapanatagan, dapat makita po ng mundo ano ang stand natin. Kasi nasisira po yung purpose po natin sa buhay. Kaya ano bang purpose natin sa buhay? Di ba anong sabi? That we are called for God witnesses. Tayo daw po ay saksi ni Kristo. Amen? Sabi nga po sa Matthew sa 5:13-14 na tayo daw po ay mga asin at ilaw. At kung ang alat ng asin ay mawawala, wala na rin daw itong katuturan. Anong ibig sabihin? No, kung ating pananampalataya hindi natin mapapanindigan, ay baliwala. No, baliwalang ikaw ay nanampalataya kung hindi mo ito kaya panindigan. At sabi po, kinakailangan buksan natin ang ating mga ilaw upang makita ng mga tao ang mga mabubuting gawa natin. Amen? So, sa mga panahong ito, no, dapat maipakita po natin ano yung purpose natin, no? Maipakita natin na tayo po, no, meron tayong tinatawag na kumpiyansa sa sarili, na meron mang kaguluhan na nagaganap sa mundong ito. May pandemya man, meron mang kung ano man tawag nila, na merong Diyos na at the end of the day, siya pa rin ang gagawa ng kaparaanan para sa ating pong mga nararanasan. Ang sabi nga po, patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. Bagamat kung minsan hindi po natin maunawaan, pero ang sabi po, manatili tayong nagtitiwala sa Panginoon, sapagkat ang Diyos na ating pong pinanampalatayaan, ang sabi po, gumagawa ng yung mga imposible na gagawa niyang posible. Amen? Kaya hindi po tayo dapat makita sa atin ng mundo na sa mga panahon na meron pong walang kapayapaan, na merong kaguluhan, na merong kamatayan, makita na tayo mga Kristiyano, ano ang ating stand? Ano ang ating tinatayuan? Nung makita nila
na meron tayong Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya nga po, ang sabi, paano nga ba natin mararanasan ang kapahingahan sa gitna ng kaguluhan? Paano natin mararanasan ang kapahingahan sa gitna ng karamdaman? Paano natin mararanasan ang kapahingahan sa gitna ng kawalan? Kawalan. Ang marami sa atin na wala ng hanap buhay. Ang iba, hindi man nawala ng hanap buhay, humina ang hanap buhay katulad po ng inyong lingkod. Pero kahit na nararanasan natin ang mga bagay na ito, nung patuloy lamang po tayo magtiwala sa Diyos. Sapagkat ano ba ang sikreto para maranasan natin ang kapahingahan sa kabila ng mga nararanasan nating kaguluhan ito? Ang sabi po ay cultivate intimacy with God. Anong ibig sabihin? Bungkalin pa natin. Maaaring meron ka ng personal na relasyon sa Panginoon, pero ang sabi po, bungkalin natin. Hindi lamang magkaroon ng personal na relasyon, kundi magkaroon tayo ng malalim na pagkakilala sa Diyos. At pag nagawa po natin ang mga bagay na iyan, mararanasan po natin ang kapahingahan sa gitna ng lahat ng bagay na ito, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng karamdaman, sa gitna ng kawalan. Kunin natin ang opportunity na ito, nasa kabila ng mga hindi maayos na panahon, pagsikapan natin, na hindi lamang tayo magkaroon ng relasyon sa Panginoon, kundi magkaroon tayo ng malalim na pagkakilala. Sabi nga po, magtanong ka, Biblia ang sasagot sa iyo. Amen? Di po ba? Kapag po nasanay po tayo na tayo po ay nagsasaliksik ng salita ng Diyos, nalalaman natin yung mga kasagutan sa ating mga katanungan. Marami tayong mga katanungan. Kung minsan hindi natin masagot, pero kapag po tayo ay nagtiyaga na magsaliksik, magpaalalim sa pagkakilala natin sa Panginoon, sabi, bungkalin pa natin. Meron pa tayong matutuklasan, meron pa tayong malalaman. Kapag binungkal pa natin yung mas malalim na pagkakilala sa Panginoon. Sabi nga po, ang Diyos ay meron pong tatlong katangian. Alam ko pong alam ninyo ito. Pero gusto ko lamang po i-reiterate sa inyo upang maunawaan natin na kayang magkaroon ng kapahingahan sa gitna ng mga naranasan natin sa mga panahon na ito. Unang-una, that God is omniscient. Anong ibig sabihin? Ang Diyos daw po ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Basahin po ninyo ang awit 139. Masyado pong mahaba, kung iisa-isahin po natin, mauubos po ang oras natin. Pero pagkatapos po ng inyo pong pakikinig, basahin po ninyo ang awit 139. Ang titulo po nito ay Lubos ang Kaalaman at Paglingap ng Diyos. Na ang Diyos ang may alam sa lahat ng bagay. Basa po tayo ng ilang mga ilang bersikulo po sa chapter na 139 ng mga awit. Ang sabi po ay ganito: Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat ng lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako ay iyong nakikita, gumagawa man o hindi, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Isipin po ninyo, ganun po kadakila ang Panginoon na wala pong nalilihim sa Kanya sa mga panahon ngayon. Ano man ang iyong pangangailangan, ano man ang iyong pinagdadaanan, hindi lingid yan sa Panginoon. Iyang lahat ng iyan na ating pong naranasan sa panahon po ngayon, alam po ng Diyos. Kaya nga po sabi, bakit tayo magkakaroon ng kagulumihanan? Bakit tayo matatakot? Bakit tayo magkakaroon ng kabalisaan? Bago pa nangyari ang lahat ng ito, alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos
kung ano ang maging kalalagayan natin. Kaya nga po sabi ko kanina, bagamat hindi natin lubos na nauunawaan at lubos na naiintindihan itong mga nangyayari ito, patuloy tayong magtiwala sa Diyos sapagkat ang Diyos ang may alam ng lahat ng bagay. Isa pa po, ang sabi po sa verse 4, di pa ako umiimik, yung aking sasabi, alam mo ng lahat iyon. Sabi po nung di pa ako umiimik, naalala ko lamang po sa aklat po ng Daniel. Doon po sa Daniel sa chapter 9 verse 23, ganito po ang sinasabi. Ang sabi po ng versikulong iyon, bumubuka pa lamang ang iyong mga bibig. No? Bumubuka pa lamang ang iyong bibig. Bumubuka pa lamang po, wala pa pong letang sinasambit si Daniel. Ang sabi po ni Gabriel, tinutugon na ang iyong panalangin. Sipin nyo, ganun kaalam ang Diyos. Bubuka pa lamang ang bibig, tinutugon na ang panalangin. No, ito po yung panahon na kung saan si Daniel, inilalapit niya ang bansang Israel, sapagkat ang bansang Israel tumalikod sa Panginoon sa mga kautusan niya at hindi nakikinig sa Diyos. Kaya nakikisuyo si Daniel. At sabi po ni Gabriel, ni Anghel Gabriel, no, so bumubuka pa lamang ang iyong mga bibig, tinutugon na ng Diyos ang iyong mga panalangin. Ganong kaalam ang Diyos. Kaya hindi po tayo dapat mag-alala, hindi po tayo dapat mabalisa, sapagkat ang lahat ng ito, no, ang sabi po, no, plano na ng Panginoon ito. Si marahil, tinitingnan lamang ng Diyos kung papaano ka tutugon sa mga ganitong sitwasyon ng iyong buhay. Sa pagtugon mo ba? Kasama mo ba sa mga plano mo ang Diyos? No, sabi po sa kwento ko kanina, nung humihingi siya ng tulong, Panginoon, tulungan mo po ako, mamamatay po ako dito. No, sabi ng Panginoon, anak, nagtitiwala ka ba sa akin? Opo, Panginoon, opo, Panginoon. Eh kung nagtitiwala ka sa akin, bumitaw ka niya sa sangangayan. Ano tugon ng lalaki? Hindi siya makabitaw. Ano tugon ng lalaki? Wala na bang ibang Diyos dyan? Isipin mo niyo, marahil. Kaya natin naranasan ng mga bagay na ito, tinitingnan ng Diyos kung paano tayo tumugon sa mga sitwasyong katulad nito. Sa pagtugon ba natin, kasama mo ba ang Diyos? Kasama mo ba sa mga plano? No? Ang Diyos, no? Ang sabi ng Biblia, dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Bakit? Sapagkat kasama natin ang Diyos. Di po ba? Kaya tinitingnan ng Diyos, paano ka tutugon sa mga ganitong sitwasyon? Natataranta ka ba? Nagkakaroon ka ba ng kaguluhan? Nagkakaroon ka ba ng kabalisaan? No, yun po yung kaninang introduction ko sa aking may bahay. Bagamat ang aking pong may bahay, alam niyo po ba na mas ano po siya sa akin? Siya po talaga every night nagbabasa po ng Bible. Pero pag po siya kinakantyawan ko, kami po yung papaliwanagan na lang, sabi niya, hinihingi ko na ng tawad sa Panginoon yan. Anong hinihingi niya? Yung nagkaroon siya ng mga kabalisaan. No, kaya nga sabi sa inyo tinitingnan ng Diyos kung paano ka tutugon sa mga ganitong sitwasyon ng iyong buhay. Kasama ba siya sa mga plano mo? No, kaya po sabi ko, ang isa sa katangian ng Diyos, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Huwag kang mababalisa. Pangalawa, ano ang katangian ng Diyos? God is omnipresent. Ang Diyos daw po ay nasa lahat ng dako. No, nasa lahat ng dako. Anuman nasaan man tayo, kasama natin ang Diyos. Amen. Kung ngayon nasa banig ka ng karamdaman, kasama mo ang Diyos. Paano kung mamatay? Kasama mo ang Diyos. Di ba tanong sabi ng Pilipos, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay pakinabang. No, di ba? Iisa lang naman ang ating iisa ang ating purpose, iisa ang ating goal na pag tayo namatay, makasama natin ang dakilang hari, makasama natin ang dakilang Diyos. Kaya kung ikaw man ay nasa banig ng karamdaman at kunin ng Diyos ang iyong buhay, huwag kang mag-alala kasi kasama mo ang Diyos. God is omnipresent. Amen? Katangian po ng Diyos yan. Kaya huwag po tayong magkaroon ng kaguluhan sa pag-iisip.
matutunan mo lamang bungkalin pa. No, sabi ko nga kanina, maaaring may relasyon ka na sa Panginoon, pero personal na relasyon sa Panginoon, pero ang nais ng Diyos, yung magkaroon ka ng mas malalim na pagkakilala sa Kanya. Amen? Pangatlo, ano pang pangatlong katangian ng Diyos? Ang sabi po is God is omnipotence. Ang sabi po, ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Amen? Isipin po ninyo, ang sabi po sa Panagoy, sa 3:38, nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. No? Ulitin ko po, nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Nasa kapangyarihan po ng Diyos ang lahat ng ito, ang lahat ng bagay. Kaya hindi tayo dapat nagkakaroon ng kabalisaan. Sapagkat ang tatlong katangian ng Diyos ay kasagutan na sa lahat ng katanungan at sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Amen? No? Matutunan lang po natin na bungkalin pa natin. No, bungkalin pa natin yung malalim na pagkakilala natin sa Diyos. No? Sabi, cultivate intimacy with God. No? Yung mas malalim pa. No, huwag tayong mahirati, huwag tayong yung naging okay ka na kasi may relasyon ka na sa Panginoon. Hindi. Upang mas maunawa mo pa at maintindihan mo pa ang buhay, no? Mas laliman mo ang pagkakilala mo sa Diyos. Huwag mong katamaran ng pagbabasa ng iyong Biblia. No? Sapagkat sa pagbabasa mo ng Biblia, matutunghayan mo ang mga pangako ng Panginoon. Na matatawa ka na lang na ito palang pinagdadaanan kong ito. Sinagot na pala ito ng Panginoon. Anong kailangan kong gawin? Pagkatiwalaan ko lamang ang Diyos. Magtiwala po tayo. Patuloy po tayong maglingkod sa Diyos. Patuloy po tayong magtiwala. Patuloy po tayong magkaroon ng panahon ng pag-aaral po sa Kanya. Upang sa ganun, ang lahat ng ating mga katanungan ay magkaroon ng kasagutan. Amen po ba? Kaya po, kahit po tayo dumadaan sa ganitong mga sitwasyon ng ating buhay, mararanasan po natin ang kapahingahan. Mangyari lamang na laliman pa natin ang pagkakilala natin sa Diyos. Hindi po sapat ang magkaroon ka lamang ng personal na relasyon. Kung hindi ang kailangan po natin, mas malalim na pagkakilala sa Diyos. Amen po ba? Kaya po sa gabi pong ito, patuloy po tayo na magtiis, magtiyaga. No? Patuloy tayo sa presensya ng Panginoon. Huwag po tayong aalis, huwag po tayong lalayo. No? Sabi nga po ni Pastora Baby nung siya ay magsalita, no? Focus your eyes unto Jesus. No, i-focus mo ang kanyang version, no? Magkakaroon ka ng kapahingahan kapag ang mga mata mo nakapokus lamang kay Kristo. No, habang ang mata mo nakatuon lamang kay Kristo, makakaranas ka rin ng kapahingahan. Kapag ito ay tinanggal mo, minsan lang ng mata mo ibinaling mo sa kaliwa, ibinaling mo sa kanan, makakapasok ang kaaway. Kaya ang sabi i-focus mo lamang ang iyong mga mata kay Kristo na kung saan siyang pinagmulan ng iyong pananampalataya at nagpapatibay nito. Amen? Kaya po sa gabing ito, patuloy po tayo, no? Ng ating pong mga mata, ituon lamang natin sa Diyos. Huwag mong itutuon sa nararanasan mo. Huwag mong itutuon sa mga kawalan mo, sa karamdaman mo, sa kaguluhan mo. Huwag mong itutuon ang isip mo doon. Baguhin mo ang mindset mo. Ituon mo ang isip mo sa Panginoon. Hindi itong mga kaguluhan ito. Ang ituon mo, ang pag-isipan mo, ano ang magagawa ng Diyos ko. Amen? Ano ang magagawa ng Diyos ko sa mga nararanasan kong ito? Kung walang magagawa ang Diyos sa mga nararanasan kong ito, wala nga ng Diyos. Pero naniniwala tayo nang makilala natin si Kristo, na siya ang ating makapangyarihang Diyos, ang ating tagapagligtas, na siya ang Diyos na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ano pa ang ikababahala natin? Amen. Church, salamat sa Panginoon
sapagkat patuloy po tayo na nakakapag-aral, patuloy po tayo nakapagbabahagian ng kanyang mga salita, no? Ano man ang inyong narinig, sa tingin ninyo ito ay makabubuti, no? Ating ipamuhay. Huwag natin hayaan tayo talunin ng mga pagkatakot sa buhay, no? Tayo mag-i-stand out, no? Makita nila, tayo yung mga sundalo ni Kristo, na hindi tayo natatakot, di po ba? Makita nila na tayo, no, ano ang ating anong buong-buo ang loob natin, ano ang kumpiyansa natin, meron akong Diyos na magliligtas sa amin, na meron akong Diyos na magpo-provide ng lahat ng aking pangangailangan, na meron akong Diyos na dakila kong manggagamot. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po. At sa gabi at sa mga oras po ito, bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po ay magtapos po sa ating pong pananalangin. Ama naming Diyos, salamat po. Salamat po sa maiksing oras, salamat sa maiksing panahon, ngunit naniniwala ako, Panginoon, na naging makabuluhan, Panginoon, ang aming pong pagtatalakayan patungkol, Panginoon, sa iyo, patungkol, Panginoon, sa iyong mga pangako, patungkol kung paano namin mararanasan ang kapahingahan sa gitna ng kaguluhan, paano namin mararanasan sa gitna ng karamdaman, paano namin mararanasan ang kapahingahan sa gitna ng kawalan. Kung hindi, Panginoon, lalo pa namin bungkalin pa namin ng bungkalin, Panginoon, ang aming pong pagkakilala sa iyo. Hindi sapat, Panginoon, na magkaroon lamang kami ng personal na pagkakilala sa iyo, kundi ang karapat-dapat, O Diyos, magkaroon kami ng personal at malalim na pagkakilala sa iyo. At sa pamamagitan niyan, ay magkakaroon kami ng kapahingahan, sapagkat sa aming pagbubungkal, mararanasan namin at malalaman namin na marami kang mga pangako. Kung minsan kaya kami natatakot kasi kulang kami sa kaalaman. Natatakot kasi kami kasi hindi namin alam ang mga pangako mo. Pero kung bubungkalin pa namin, O Diyos, ang aming pagkakilala sa iyo, marami pa kami matututunan. Ama, salamat po. Kayo po ang patuloy na magpala sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Sa gitna po ng aming pong naranasan, meron kaming Diyos na matatakbuhan. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa nakapakinig ng iyong salita. Pagpalain po ang bawat isa sa amin, O Diyos. Aking pong itinatagubilin sa iyo, Panginoon, ang aking pong mga kapatiran na magkaroon, Panginoon, ng kapahingahan, magkaroon ng kagalingan, ang aming mga kawalan, punuan mo, O Diyos, sapagkat ikaw ang may sabi, alam mo ang lahat ng bagay, alam mo ang aming pinagdadaanan, alam mo ang aming pangangailangan. Salamat, Panginoon. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kaluwalhatian, sa iyo po ang pasasalamat, sa iyo po ang pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po. Sa mga susunod pong araw, makita-kita pong muli tayo. Pagpalain po tayo ng Panginoon.